Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon, pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sinubok ng napakatindi ang pananampalataya ng babaeng Kananea. Napakatindi sapagkat mismong si Jesus ang nagbitaw ng mga salitang para bang napakahirap tanggapin, napakasakit sikmurain. Kananea, dayuhan, taga-ibang lugar. Hindi siya Israelita, kaya hindi nabibilang sa lahing pinili ng Diyos. Kananea, hindi karapat-dapat na lumapit kay Jesus sapagkat siya'y marumi sa tingin ng mga Hudyo. Pero sa kabila ng katayuan na ito, naglakas loob ang Kananea na lumapit, manikluhod, magmakaawa kay Jesus. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa totoo, ang ipinapakiusap nitong babaeng Kananea na ito ay hindi para sa kanyang sariling pangangailangan. Ang ipinapakiusap niya kay Jesus ay para sa kagalingan ng kanyang anak na babae na inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Pero sa kabila ng pagmamakaawa at pagluhod, kababaang loob nitong babaeng Kananea na ito, hindi siya pinansin ni Jesus. Walang anumang salitang binitiwan si Jesus. At lumapit pa nga kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Panginoon, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na, sunod ng sunod sa atin. So ang pakiusap ng mga alagad ay hindi napakagandang pakiusap. Nagsabi sila kay Jesus na pagbigyan na para umalis na. Kasi sunod ng sunod, naiinis na sila. At hindi rin ito maganda. At narinig ito ng babaeng Kananea. At muli nagbitaw ng salita si Jesus. Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Sa lahing pinili lamang ako isinugo. Sa madaling salita, ako ay isinugo para lamang sa mga Israelita. Ikaw ay dayuhan, taga-ibang lugar, hindi ako isinugo para sa inyo. At lumapit ang babae, muling lumuhod, nakiusap. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. At nagbitaw na naman ng salita si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Inihalin tulad ang Kananea sa tuta. Ikaw, kaya mo bang sikmurain ang ganitong salita? Na kapag ikaw ay may hihilingin at ipapakiusap sa isang kaibigan, makakarinig ka ng mga salitang masakit pakinggan, mahirap tanggapin. Ihahalin tulad ka sa isang tuta. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis
sa mga tuta. Pero hindi apektado ang babaeng Kananea. Kilala niya si Jesus. Tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tinanggap lahat ng babaeng Kananea ang sinabi ni Jesus kahit na ito'y masakit. At dahil doon, tumanggap siya ng biyaya. Napakalaki ang iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At ang sabi ng Ebanghelyo, noon di gumaling ang kanyang anak. Ano ang pwede mong gawin? Ano ang kaya mong gawin para tunay na ipakita kay Jesus? Ako'y nananalig at sumasampalataya sa inyo. Mga kapatid, isa sa napakagandang katangian ng babaeng Kananea ay ang kanyang kababaang loob. Patuloy siyang nagpakababa sa kabila ng masasakit na salita na kanyang narinig. Hindi siya gumanti ng ibang salitang hindi makatutulong sa kanyang ipinapakiusap. Hindi siya tumalikod at umalis na masama ang loob. Sa kanyang kababaang loob, ipinakita niya, sabihin na ninyo lahat ang gusto ninyong sabihin. Gawin na ninyo lahat ang gusto ninyong gawin sa akin. Basta't naniniwala pa rin ako na kaya ninyong pagalingin ang aking anak. Kababaang loob. Di ba iyan ang isa sa mahalagang katangian ng ating inang si Maria? Kababaang loob ni Maria. Kaya nga siya'y pinagpala sapagkat nakita ng Diyos sa kanya ang tunay na kababaan ng loob. At kung ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birhen sa Roma, magandang malaman na itong napakagandang simbahan na ito ay medyo malayo dun sa St. Peter's Basilica. Ang St. Mary Major Basilica ang isa sa 4 na mahahalagang basilika sa Roma at sa buong daigdig. Pero sa kabila ng katangian ng basilika na ito ng Mahal na Birhen, nananatili itong basilika na ito sa kanyang kasimplihan at kababaan. Kaya nga mas pinili ng ating yumaong Santo Papa Pope Francis na doon mailibing. Sa halip na doon sa magandang basilika ng St. Peter's, kung saan ang mga Santo Papa ay doon inililibing. Kababaang loob ng ating dating Santo Papa Pope Francis. Kaya mga kapatid, ilagay natin sa ating isip ang taong tunay na nagpapakababa ang siyang pinagpapala ng Diyos. Amen.